Kung cruiser bike V4 engine ang mga trippings nyo pero hindi ganun kasakit sa bulsa, well, onti lang. Itong cruiser bike galing sa isang Chinese brand ang isa sa mga option nyo. Kaya guys, hindi na natin papatagalin pa ang 500cc ng Benda, ang Dark Flag. Last time, sinubukan natin ang Benda Napoleon Bar 500, isa sa mga best looking cruiser para sa akin. Yun nga lang, pang isaan lang dahil wala siyang pillion seat. Nasubukan na din natin ang halos one of a kind Benda LFC 700 dahil sa unique looking cruiser design na naka-inline 4 engine. May malamisail pa nga na ilaw eh. At ngayon, subukan naman natin ang sa palagay kong pinakamurang V4 engine na nilagay sa isang cruiser. Gumagamit ng 496cc displacement na naka V4 engine kung ang chinchilla ay gumagamit ng V-twin, B4 naman dito sa Dark Flag na may 16 valves liquid cooled cooling system, double overhead cam na may lakas na 47 horsepower at 9,500 RPM and 42 Newton meters of torque at 7,300 RPM. 16 liters ang fuel tank capacity, may bigat na 260 kilograms, medyo may kabigatan at may SRP na 450,000 pesos. Alam nyo, unang tingin halos magkakamukha itsura ng mga motor ng Benda eh. Well, hindi natin sila masisisi dahil puro cruiser ang in-offer ng brand. Pero sa Dark Flag, ito ang sabihin natin kuya ng chinchilla kasi V-twin ang chinchilla at V4 naman to. Also, may mga advanced feature din na mamaya isa-isay natin. Umpisa muna natin sa design. Personal, habang tinititigan ko siya, ang macho at saka ang bulky ng tindig. Hindi mo akalaing 500cc to sa personal. Kung itatabi mo siya lalo na sa Honda Rebel 500, malayo. Magmukhang baby ang Rebel. Kasi ang beefy ng tindigan niya, alam niyo kung tutusin, parang 900cc na nga siya sa paningin ko eh. Yung design na. Dark Flag in Phantom Black, good looking aesthetic sa side, gawa na din ng makina. Yung itsura ng frame niya kakaiba. Mapapalibutan siya ng cradle type steel frame. Medyo magaspang yung pagkakadesign sa kanya. Tingnan niyo naman. Classic tank, malaki-laki, yung glossy black. Then, itong Benda logo medyo nilabas nila. Parang nasa loob yung Benda logo. Then for the fuel lid, dito po siya sa right side. Kung magpapagas kayo, ikot nyo lang tong bilog na to. Usually sa mga retro bikes, ganito yung design. Then ito kakaiba. Guys, titigan nyo tong design na to. This is plastic, pero hindi lang siya basta design. Dahil, guys, yan ang ating fuel gauge. Ayaw nyo maniwala, tingnan nyo yung dash. Wala kayo nakita fuel gauge, di ba? Kasi andito siya. Itong mga white dotted LEDs na to, yan mismo yung ating fuel gauge. Kapag andito na yung ilaw, ibig sabihin nasa kalahati na lang gasolina natin. Kapag andito na malapit sa pula, nasa low level na yung fuel natin. Galing no, kakaiba. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong design sa isang motor. Yung simpleng bagay na pwede naman nilang ilagay sa dash, nilagay nila dito, ginawa nila ng sariling design. Gusto nila kakaiba sila. For this part, same texture to ng frame pero this time plastic to. Ignition key andito po sa right side ng bike. Po yung susi natin. And then po siya, touch nyo lang para ma-on yung bike. Crash guard, this is aftermarket, hindi po siya kasama stock. Foot pegs, ayan, tignan nyo. Malayo-layo yung foot pegs niya. Sa mga naked or standard bike, andito eh. Pero dahil cruiser bike to, nasa bandang harapan siya. So nakapa-forward yung paa natin. Hindi ko alam kung gaano ka-aggressive yung pagka-forward ng mga legs natin. Malaman natin mamaya sa first ride. Makapal yung foot pegs, oh. Tsaka yung rubber. Small details lang, parang di pulido yung bandang foot brakes. I mean, parang pinilit lang siya. Tornilyo lang stopper niya. Then sa wirings, medyo magulo ng bahagya. Lapad yung main seat natin. So malawak yung mga room ng puwet natin while riding. Tsaka
Maganda yung texture niya banda dito. Kumbaga hindi siya basta flat, tsaka hindi siya lapat eh. Komportable naman siya. So, malalaman natin mamaya ulit sa first ride. So, two-tone seat sa main seat. Then, hiwalay itong bandang pillion seat. Malapad pa rin naman din, may hawakan kapag i-address yung bike. So, 2 pieces seat, pero may gusto lang akong pakita sa inyo. Para mabuksan yan, switch lang natin itong susian bandang kaliwa para mabuksan yung puan. Hanggang sa marinig niyo yung click. Yan. So, for our taillight, guys, dito po siya nakakabit. Yan yung mismong taillight niya. Sa lahat ng motor na na-review natin dito sa garahe, ito yung first time na hiwalaya ang taillight sa motor. I mean, yung taillight nasa pillion seat. Mapapansin nyo, wala siyang taillight banda dito. Teka, paano may ilaw yan? Bluetooth? Mayroon siyang sensor. Ito siya. Diyan siya nakakabit. So, every time na pepreno tayo, nakuha na yung motor, yan siya. May ilaw na siya, di ba? Kasi nagkaroon ng contact dun sa loob. Ay ba to, no? Hindi ko lang alam kung paano buksan tong main seat. Siguro hindi na natin gagawin yan kasi mukhang komplikado. So obviously, wala po tayong storage compartment dito sa motor na to. Well, dahil cruiser siya, given. Then for the rear fender, extended siya. At guys, metal to. Hindi to plastic ah. For our turning light, nakalawit po siya dito sa may rear end. Tapos tignan nyo to ah. Yung frame ng motor, ginawa nilang extension para sa plaka. Usually, yung ganito, sa ibang mga motor, sa mga normal na motor, plastic to eh. Yung fender na nakalawit tapos lagay ng plaka. Dito extended ng frame mo. Dumako naman tayo dito sa harap. We have very nice looking LED daytime running light na parang pangil na may Benda logo sa gitna. Then highway. Passing light. Sige po, itsura niya pag natakbo na tayo sa daan. Maganda pagkaka-layout ng front end eh. Meron tayong classic retro looking round display. So analog speedometer dito sa taas. Then kung napapansin nyo sa lower right, meron tayong maliit na cutout dyan. Parang pizza. Pinitik na pizza. Dito ang ating mga ilang display at indicators. This part ang ating RPM, I think. Yung indicator sa right side, medyo compact lang. Maliliit yung mga font niya. Baga siniksik nila dito sa part na to. Then kung napapansin nyo, may nag-indicate doon. Yan po ang ating cruise control indicator na mamaya makikita nyo. Odometer ng bike, low pressure indicator, at mayroon din po tayong traction control indicator. Then kung mapapansin nyo dito sa gitna, mayroong diamond design. Dito po ang ilang indicators tulad ng neutral light, highway indicator, ABS indicator, at fuel indicator na kapag ilang litro na lang natitira at kailangan nyo na magpagas, na magpa-pop up siya. So para makita nyo bang mga information, wala po tayong magagawa kasi walang button. So yan na yun. So for our cockpit, ganito po ang itsura niya. Mataas na handlebar dahil nga nasa cruiser bike tayo. Sa right side ng bike, ang ating kill switch at ignition switch. Sa baba naman ang ating hazard button. Itong part na to parang abang siya. Then sa taas ang ating traction button. Then round LED mirrors. Alam niyo yung kaiba, usually yung mga cruiser ngayon naka-bar end na. Pero siya nag-stick siya sa traditional mirrors. By the way, for our brake lever, adjustable din po to. Then sa left side ng bike, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mayroon po siyang cruise control. Para sa isang 500cc, mayroon po siyang cruise control. Mamaya subukan natin sa first ride. Sa tuktok ang ating high beam button and also passing light. Pansin niyo itong pindutan na to. Ngayon lang ako nakita ng gantong pindutan sa isang motor dahil motor na to ay equipped with air suspension. So automatic, tumataas at bumababa yung seat height ng motor. Pero kung gusto nating ma-adjust manually, ito yung button na yan. So hold lang natin to. I think nasa pinakamataas na settings tong seat height natin. Subukan natin. Hold natin. Sorry pala, nasa mababang settings kanina yung bike. So ngayon, tumaas siya. Pag-aalis ako sa motor, bababa yan. Tingnan niyo. Dude! Grabe! Pagka-upo ako, mag-a-adjust na naman to eh. Ayan, di ba? Turning switch, na malambot ang pindutan. Busina, na malakas din. Clutch lever is also adjustable in 4 levels. By the way, naka-ride-by-wire din po tayo dito sa dark flag. Other safety features ng bike, meron po tayong assist and slipper clutch para sa mas malambot na clutch lever and mas malambot na gearing. Also, hindi siya mag-wild kapag nag-downshift tayo in high speed or high RPM. And meron din po tayong traction control na kung saan pipilitin ang rear wheel natin na lumabat sa sahig para iwas dulas na din. And also, ABS o anti-lock braking system. Also, samahan mo na rin ang side stand kill switch. Naka-inverted 95mm forks po tayo. Walang naka-indicate kung anong brand. Hindi rin po siya adjustable.
Plastic pala to. Akala ko bakal din katulad ng bandang rear section. Tapos tignan yung design ng wheels natin. Dude, pang Bentley. So 6'10" inches wheel, harap at likod. Yun nga lang guys, naka-single 320mm disc po tayo. Yun lang napansin ko sa kanya, medyo may kabigatan yung motor. Siguro mas maganda kung ginawa nilang double disc to para mas maganda yung braking natin. Compensate yung bigat ng motor. So mamaya, subukan din natin yung braking power ng Darkfly. For the calipers, naka G1 2-piston calipers po tayo. Chinese calipers as well. Radiator natin may cover na. V4 engine, tignan nyo kung gaano kalaki. Then sabay mo pa ng gantong headers, gantong kasing piping, gantong kalaking tambucho. Guys, hindi lang isa to dalawa to. Ayan grabe itong tambucho na to, napakalaki. Diyos ko dahil parang missile galing China Alright, so tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, naka-electronic air suspension po tayo dito sa rear. Itong dahilan kung bakit umaangat at bumababa ang motor para to sa seat height ng bike. Single 260mm disc sa likod na may single piston calipers. Ganda talaga na mags nito. At ang gusto ko sa kanya, ang lapad ng gulong niya. Well, hindi kasing lapad tulad ng LFC. Of course, sobrang OA na ng lapad na yun. Ito, malapad siya pero yung decent na lapad para sa isang cruiser. Considering this is only 500cc guys So for our stock tire, gumagamit to ng 150/80 dito sa rear. Brand is CST. At 130/90 naman sa harap. Then, katulad ng ibang cruiser na nakikita natin ngayon sa kalsada, naka-belt drive po tayo. Di katulad ng LFC 700 na naka-chain drive. Less maintenance to. Mukhang okay na tayo dito sa garahe. Subukan na natin siya sa daan. Guys, ngayon lang ako nakakita. 500cc na naka V4 engine. Oh, come on! Si Mingming, pakalat-kalat na naman. Alam niyo itong brand na benta? Madalas sila gumawa ng mga kakaiba, 700cc cruiser na naka-inline 4 at kung ano-ano pang mga gimmick. Pero ang cool, At least sila lang may ganun. Tsaka guys, ground clearance is only 150mm. Ganun po siya kababa. So, ingat po kayo sa mga humps, lalo na sa mga kalsada dito sa Pilipinas. Kasi, pag gamit nyo to, malaking posibilidad na sumahid ka sa mga humps. Ayun lang siya, Okay guys, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa Dark Flag. Ay, sobrang baba ng seat height na to. Seat height is 670mm. At hindi lang yan. Dahil naka-air suspension tayo, electronic suspension, meron tayong dalawang klaseng seat height. Isang 670mm na ganito kababa. Ito is our key. Sasalpak natin siya dito sa right side ng motor. Umupo na tayo, binuksan natin yung motor. Automatic siyang aangat. I think hindi pa yun yung todo. Yun na ba yung todo niya? Yun na ba yun? So, umangat siya by 700mm. So, may dalawa tayong klaseng seat height, 670mm at 700mm. Nakita nyo yun guys. Yun yung 670mm na seat height. Kapag upo ulit tayo, I think madedetect nyo yun. Wala akong gagawin. Ako narinig nyo. Unti-unting umangat yung rear section natin. Tayo po ay matangkad na 6 flat with 34 inches inseam. At ganito tindig natin sa Dark Flag. Start natin yung makina. Dude, stock exhaust to guys So, ganito yung tunog niya kapag nasa idle. Then, kapag bibiga tayo, alam niyo, pansin ko lang sa kanya, para pa siyang may limiter. Hindi siya tuloy-tuloy na, alam niyo, pag pinigaan nyo galit agad. Ito parang sinisinok I think may kailangan i-unlock dito or i-update sa software. Hindi ko alam. Kailangan ba tayong ayusin dito? Traction control, automatic naman naka-on kapag binubuksan natin. Cruise control, masubukan natin mamaya. Side mirror siguro. Tapos natin ganito itsura niya. Itong cool talaga nito Galing nila dito sa part na to. Alright, so mukhang okay na tayo dito. At tara, masubukan sa daan. Alright, so guys, ergo of the bike. Alright. Ito yung masasabi kong ergonomics ng mga legit cruiser bikes. Yung nating mga Harley. Mababa yung seat height, as in sobrang baba, lalo na sa height mo. Doon yung puan natin, malawak naman siya. Tsaka yung sandal ng likod ng puwet natin, komportable tayo. Kasi yung design ng upuan niya, pag ano kasi yung pa-scoop niya. Sabay mo pa ng pillion seat, pag may sandalan talaga tayo. That's for our handlebar. Nakikita nyo to, masyado siyang mahaba. So may mga instances na mahirap siyang iliko sa mga sharp turns. Yung mga klaseng, yung mga
ganyan, especially pag mag-U-turn kayo. So alalay lang tayo dun sa part na yun. And for our legs, you can see yung foot pegs natin, sobrang forward. Grabe. No, tignan nyo. So stretch out yung mga kamay natin, masyadong forward yung mga paa natin. At pakuba tayo dito sa motor na to. Kung sa sport bike, nakakuba ka na. Dito ibang klaseng kuba naman. Yung gantong klaseng riding position. Ito yung klase na pang tambike lang, pang short ride. Ganun ko siya may tulad. Kung ang rason nyo pang commute nyo ang dark flag, ang long ride nyo, parang hindi. Pansin ko lang din sa mga pedals natin, especially dito sa gearing, mahirap siyang sungkitin. Most of the time from first gear mag second gear ako, hindi siya usually pumapasok, hindi siya madalas pumapasok. Nag false neutral ako kasi nga nabibitin yung paa ko. Tsaka masakit sa daliri kapag sumusungkit tayo. Siguro mas magandang medyo nakapapasok pa siya dito. I mean, ito yung standard, medyo mataas pa siya. Sa gantong level, masakit sa daliri sa paa. Pero clutch lever natin malambot ha. Ngayon, paano gumagana ang air suspension nitong dark flag? Pag naka-standstill kayo, bababa sa 670mm yung seat height niya. Then, kapag nasense niya na umandar na kayo, I mean, running na kayo, aangat sa 700mm yung seat height niya. So, for example lang ha, nasa traffic light tayo. Or hinto tayo. Mararamdaman nyo, bababa siya. Wait, ayun. I guess para kahit pa paano sa mga shorter rider, malapat yung mga paa nyo sa side. Pero kasi sobrang baba na nitong motor eh. I mean, tignan nyo ako, yung legs ko parang nakaupo sa monoblock. Running tayo. Hindi na natin kailangan pindutin to para umangat-umatig siya nga angat. Doon hindi mo mararamdaman na umangat na siya while running. Kapiraso lang naman. Mga ganong turn medyo mahirap na siyang iliko eh. Ba't mag-U-turn tayo, diba? Okay, mga sharp turn. Ingat lang din tayo kapag liliko dahil masyadong mababa yung motor. Sayad agad yung foot pegs. Pero gatong stance ang macho mo tignan dito. Alright. Kadalasan sa mga V4 engine nakikita lang natin sa mga high displacement. Actually sa mga Eurobike, Ducati, Aprilia. Pero sa isang Chinese brand, sobrang bihira nun ha. Tapos ang malupit pa dun, sa isang low cc, sa 500cc nila nilagay. Sa Chinese brand talaga natin nakikita yung mga ganitong klaseng gimmick eh. Ang gusto ko sa makina niya, para sa ibang mga 500cc na nagsilabasan yan, usually mga parallel twin eh, ang ganda ng grunt niya. I mean, kapag mag-rev tayo, parang latigo. Ito ang ganda sa mga V4 engine. Ang ganda tumunog. Tsaka buong akala ko, bago natin gawin tong first ride na to, may vibrate yung makina. Pero guys, hindi. Kahit low gear ako tapos high RPM, smooth pa rin yung pakiramdam. Yun nga lang guys, isa lang masisigurado ko sa inyo, at isang dahilan you might want to reconsider buying the dark flag, dahil V4 engine siya. Usually mga karakter nito may init, so kapag na-stuck kayo sa traffic, lalo na EDSA traffic, ay naku, halos lahat ng santo matatawag niya sa init. Gatong klaseng kalsada, basang kalsada, kahit paano may peace of mind tayo dahil may traction tayo dito sa motor na to. So wala tayong riding mode sa bike. Okay, subukan natin V4 engine ng dark flag, 500cc, 47 horsepower. Isa natin sa low gear. Medyo
yung ingay ng makina, maganda eh, oh, given. Pero pag titignan mo na yung speed mo, parang, ay, yun pa lang yung nare-reach ko. Parang hindi nagtutuba yung ingay niya sa speed natin. Anyway, don't expect too much when it comes to its power dahil 500cc lang. Also, may kabigatan kasi motor eh. So, yung power to weight ratio ng bike eh, hindi ganun kaganda. Medyo makupad siya. Well, bike naman na to hindi ginawa for performance kung ataw. Ginawa to for cruising lang talaga eh. Para enjoy ang nature, yung hampas ng hangin. Usually yun yung mga rason ba't tayo kumukuha ng mga cruiser bikes, di ba? Braking power, kuha natin from 60 km/h. Testingin natin. Okay, tulad na ina-expect natin. Hindi siya ganun ka-snappy. Kasi nga mabigat yung bike eh. And naka single disc lang tayo. Yun, sobrang late, diba? Siguro mas maganda kung sabayan nyo lang ng foot brake. Also guys, meron lang ako gustong i-point out sa inyo. Naalala nyo yung tail light na sinasabi ko sa inyo? Parang may sensor lang siya na kailangan magbigat para mag-operate. May mga tendency na sinabi sa akin ng owner na si James, may-ari ng motor na to. Once na nalubak kayo at nawalan ng contact yung dalawa, possibility na mawala siya sa alignment. So while running kayo, minsan baka hindi nyo ma-realize na wala na pala kayong taillight. Isa yan sa mga flaws nung design niya. Baka hindi alam ng mga motorista sa likod nyo na nagpreno ka pala, bigla kang bumagal kasi may emergency. May remedyo siya na sinabi sa akin. Siguro maglalagay siya ng something sa gitna, parang palaman, para yung lapat niya mas gumanda yung contact. Also sa dash, pansin ko lang sa kanya, isa sa mga hinahanap-hanap ko sa isang dash ng motor, yung orasan. Which is wala siya nun. Ewan ko, malaking factor pa rin kasi sa akin may orasan. Sakit na ng daliri ko sa mga paa dito sa bandang kaliwa. Woo! On lang natin, cruise control on. Hindi ko lang alam kung saan kaagad yung cruise control, kung anong speed. Siguro sa safe zone na lang, sa 60 tayo. Ang tagal nyo umangat. Tagal nyo umangat sa 60. Pakiramdam ko mga 80 na itong takbo ko, pero wala pa sa 60 yung analog display natin. Magat na ba? Set button, set button. Set button. Nataya ko magat ng cruise control. Tama ba itong ginagawa ko? Okay, set button down, cruise control on. Ako naman siya dito. Ganun. Ginagawa ba akong mali, guys? Guys, may something fishy sa speedometer natin. Hindi siya accurate kasi yung speed ko kanina hindi lang basta 40 or 50 yun eh. It's 60 lang yun, imagine it. Alright, pag-usapan natin yung presyo niya. 450,000 pesos. Magkano ba mga 500cc ngayon? Usually mga nasa 400, 409. Pero kasi yun yung mga typical parallel twin na nakita natin. Pero dito dahil medyo bulky siya, naka V4 engine pa kayo, medyo nag-angat yung presyo niya. Masabi ko yung presyo niya sapat lang para sa may offer niya o sa itsura niya. Kasi di mo makalay 500cc talaga sa personal. Oh, nabukasan ng 2 bar yung fuel gauge natin. Tsaka pala, speaking of fuel consumption, kumonsumo po tayo ng 16 km per liter. Kasi ito na siguro ang pinakamalakas sumaklak ng gasolina sa mga 500cc na nagsilabasan ngayon. 16 km per liter, dude. Para naka-inline for the 1000cc. So again, you might want to consider this kung gagawin nyo lang to commuter bike. Ano yung mga dahilan kung bakit ito ang kukunin mo? Unang-una yung itsura niya.
para sa isang 500cc, siya yung pinakamalaki, pinaka-bulky. At kung gusto niyo yung talagang itsura ng isang machong cruiser bike, eto na yan for a lower price. Also, naka V4 engine na kayo dito. Halos parehas sa mga malalaking cruiser na nagsilabasan ngayon. So, yun yung nakita kong strength niya. So, ano naman, yung mga red flag sa dark flag. Unang-una, guys, this bike's not built for everyday use, for commuting bike. Kung yun yung mga rason nyo, itsepwera nyo na yun dahil ito na siguro ang pinaka-inconvenient 500cc na makukuha nyo. Unang-una, malakas siya sa gas, 16 km per liter. Sobra na yon para sa isang 500cc. Pangalawa, mainit siya. Oo, maganda yung grad niya, pero guys, sobrang init ng motor na to. Ramdam ko pag sobrang intense traffic, hindi kayo tatagal dito. Then, nung hinihits up tayo ni James, may-ari ng motor, so naglo-lose contact yung taillight natin dahil dun sa yung lapat niya. So, number 4, mabigat yung bike. So, kailangan nyo adjust yung sarili nyo kung nasanay kayo sa mga magagaan at low cc na motor. Kung tatalong kayo dito. Ano pa ba? Yung speed niya, well, para sa mga taong gusto lang ng relax ride, pwede sa inyo to. Pero sa mga taong naghahanap ng power, considering dito sa V4 engine, wala siya masyado nun. Wala tayong time, cruise control, ewan ko ba't di ko makagat. At lastly, subjective itong part na to, is the reliability. Hindi pa ako nagkakaroon ng benda ever since. Puro review lang tayo. So hindi ko alam kung gaano ka-reliable ang bike. So siguro mas maganda kung sumali na lang kayo sa page o sa mga group ng benda. Kung sakali mang nagkaroon ng aberya yung motor nyo, gaano ka-flexible umorder. Alam nyo yun kung saan nyo kukunin yung mga pyesa, kung gaano yung availability, kung gaano kabilis, yung mga parts na ma-order nyo online. Right, so this is our review with the Benda Dark Flag 500. Before we end this video, we would like to thank James dahil pinairam niya sa atin tong motor niya. I think first big bike niya to, galing siya sa XSR 155 ng Yamaha. Tumalon siya dito. So I think classic lover si James. So Benda Dark Flag 500. Let me know what you guys think, kung pasok ba sa panlasa nyo to. Kung may 450,000 ka ba, kukuha ka nito. Let me know in the comment section down below. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.